Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Masaya ang kinagisnan kong buhay. Malapit ako sa aking mga magulang at masasabi kong papa's girl ako. Noon palagi kasi akong kasama ni Papa at magkasundo kami sa lahat ng bagay. Pero nagbago ang buhay ko dahil lamang sa isang pangyayari. Ako nga pala si Lisa. Ang edad ko sa kasalukuyan ay 50 at nasa mahigit 20 taong gulang na ako sa ibabahagi ko pong kwento. Alam ko na sa bawat mangyayari sa aking storya ay ikagugulat ninyo dahil ako man ay ganun din ang reaksyon. Ang buhay ko po ay puno ng mga sorpresang kahit sino siguro ay hindi ito gugustuhin na maranasan. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento para mabuksan ang mata ng lahat sa realidad ng mundo na lahat hindi maaari mong pagkatiwalaan kahit sarili mong kadugo. Ang isang ina ang humuhubog sa kanyang anak. Siya ang gumagabay at nag-aalaga. Pero ako, ang aking ina ang sumira sa buhay ko. Kael, dito tayo. Ito yung bahay namin. Ang tahimik naman dito. Parang may hindi magandang nangyari. Matagal nang tahimik to, simula nang mamatay si Papa. Para bang namatay na rin ang lahat sa paligid ko. Sigurado ka bang ayos lang to, Liza? Ayaw mo pa rin kausapin sa Aling Rosa? Hindi ko siya kayang tignan. Hindi ko pa rin siya mapatawad. Aba, ang suwail na anak, nagbalik at may kasama pang lalaki. Hindi ako bumalik para makipag-away, inay. May kailangan lang akong ayusin dito. Ayusin? Anong aayusin mo? Ang gulo mong iniwan o yung kahihiyan sa barangay? Pasensya na po, Aling Rosa. Wala po kaming balak makipagbangayan. Hindi ikaw ang kausap ko, iha. Iho, alam mo ba kung gaano kasakit sa ina na anak mo mismo ang humuhusga sa'yo? At alam niyo po ba kung gaano kasakit mawalan ng ama dahil sa mga kababalaghang pinaniniwalaan niyo? Hindi mo alam ang buong kwento, Lisa. At kailan niyo balak sabihin sa akin kapag patay na rin ako? Rosa! May bisita ka pala. Aba, Liza. Ikaw nga. Sino siya? Si Mang Doro. Matagal ng kaibigan ng nanay ko at kasama sa kung ano-anong kalokohan. Kasama talaga sa kalokohan? Ako ay tumutulong lang para maprotektahan ng baryo. Protektahan? Sa anong paraan? Sa pagsasakripisyo? Sa paggamit ng itim na mahika? Tigilan niyo nga ako. Hindi niyo naiintindihan. May dahilan ng lahat ng ginagawa ko. Tama na. Kael, akyat na tayo sa kwarto ko. Wala akong balak makipag-usap sa kanya. Abay, dito kayo titira? Sa bahay ko? Bahay ni Papa to at hindi niyo ako mapapalayas dito. Pag-akyat namin sa kwarto ko, mabigat ang aurang bumalot sa paligid. Tahimik lang ang nobyo kong si Kael habang ako naman ay napatingin sa lumang larawan ng aking ama. Mabigat ang aking dibdib pero mas mabigat ang mga tanong na gusto kong masagot sa pagbabalik ko sa aming bahay. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Kael, gising ka pa ba? Oo, hindi ako makatulog. Ang bigat ng pakiramdam dito sa kwarto mo. Ako rin eh. Kanina pa ako nakapikit pero parang may bumubulong sa akin. Anong sabi? Hindi ko maintindihan eh. Parang lumang panalangin o dasal na pabaligtad. Baka naman guni-guni lang natin to. Luma na rin kasi ang bahay. Baka may mga daga o kung ano. Hindi to basta ingay lang. Kael, may nakita ko kanina habang nakapikit ako. Anong nakita mo? Si Papa pero wala siyang muka. Nakatalikod lang siya tapos hawak niya yung laruan ko nung bata ako. Yung manikang pinagbabawalan akong laruin. Gusto mo bang lumipat tayo ng kwarto? Hindi, kailangan kong harapin ito. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari dito. Kung ganun bukas mag-ikot tayo sa paligid. Baka may mga naiwan si Papa mo na pahiwatig. Oo, pero gusto ko rin kausapin si nanay. Gusto kong malaman kung bakit parang may kakaiba sa paligid. Handa ka na ba? Kailangan, wala naman akong pagpipilian eh. Kinabukasan, agad kong kinausap si nanay at kahit hindi ko gusto, ginawa ko dahil pakiramdam ko may kakaibang nangyayari sa akin. Nay, pwede ba kitang makausap? Aba, at naaalala mo pa palang may nanay ka. Hindi ho ako nandito para makipagtalo. Gusto ko lang malaman ang totoo.
Ang totoo, simulat sa pulay itinakwil mo na ang katotohanan na ina mo ko. Kasi puro kababalaghan ang pinaniniwalaan nyo. Pinilit nyong isama si Papa sa mga ritual nyo, kaya hindi nyo ako masisisi kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Hindi mo naiintindihan, Lisa. Pinrotektahan lang namin ang pamilya natin. Ano bang klaseng proteksyon? Hanggang sa mawala si Papa? Hanggang sa gabi-gabi akong bangungutin? Nilagay nyo sa peligro ang buhay natin. Bangungot? Guni-guni mo lang yan. Oho, si Papa. Gabi-gabi palaging nasa panaginip ko. Palagi siyang nagpapakita sa akin na para bang may gustong sabihin. Nay, ano ba talagang nangyari sa kanya? Hindi ko kayang sabihin sa'yo. Hindi pa sa ngayon. Sabihin niyo na, bago pa ako tuluyang mabaliw sa mga nararanasan ko. Rosa, baka panahon na. Di na bata si Liza. May karapatan siyang malaman ang katotohanan. Hindi pa handa ang anak ko. Ako lang ang nakakaalam. Baka kapahamakan lang ang dala sa kanya. Ako ang magpapasya kung ano ang kaya kong gawin o hindi. At iniisip niyo palagi ang kapakanan ko? Pambihira. May mga bagay na hindi mo na mababawi, Liza. Kapag nalaman mo, wala nang atrasan. Mas pipiliin kong masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sa bawat salitang binitiwan ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Parang may dumampi sa aking likod, malamig, mabigat at puno ng galit. Alam kong hindi to basta guni-guni, may nakasilip sa dilim at sisimulan ko nang hanapin ang sagot kahit hadlangan pa ako ng sarili kong ina. Ilang araw na kaming nakatira sa bahay at hindi pa rin ako napapanatag. Liza, kape ka muna. Mukhang puyat ka na naman. Wala akong tulog, Kael. Paulit-ulit na naman yung panaginip ko. Si Papa na naman, pero mas malinaw na ngayon. May sinasabi siya pero parang wala siyang boses, kaya puro ungo lang ang naririnig ko. Baka trauma lang to, Liza. Pwede tayong lumuwas. Magpatingin ka sa espesyalista. Baka kailangan mo ng tulong. Hindi ito ordinaryong panaginip, Kael. Ramdam ko to hanggang sa pagising ko. Para akong sinasakal. Para akong hinahatak pabalik sa mundo ng hindi ko maintindihan. Kumain ka na muna, please. Mag-breakfast tayo. Ginawa ko to, oh. Paborito mong sinangag at longganisa. Salamat. Mabuti na lang nandito ka. Ayan, kain na. Para naman magkalakas ka. Kael, ano tong inihanda mo? Ha? Bakit? Ano to? Bakit ganito? Ha? Longganisa yan at sinangag. Kael, uod to! Uod! Tingnan mo, nakakadiri! Ha? Liza, wala namang uod yan, oh. Tingnan mo, normal lang tong pagkain. Hindi! Nakikita ko silang gumagapang! Putik at uod! Ang baho, Kael! Ang baho! Liza, wala. Wala ako nakikitang ganyan. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba naaamoy? Parang nabubulok na hayop! Liza, kalma lang, please. Baka wala ka ng tulog kaya ganyan na nakikita mo. Hindi ako gutom. Hindi ko na kaya. Para akong masusuka sa amoy ng inihanda mo at kadiri ang mga uod. O sige na, umakyat ka muna sa kwarto. Pahinga ka lang, okay? Ako nang bahala dito. Ayoko nang pumikit, Kael. Bawat pikit ko parang may humihila sa kaluluwa ko. Paano kung kausapin natin ulit si tita? Hindi ko alam kung matutulungan niya ako o lalong ilulubog sa impyerno. Pero kailangan ko ng sagot. Kinagabihan, hindi ako makatulog kaya kinausap ako ni Kael. Pero aligaga ako at pakiramdam ko may bumubulong sa akin na hindi ko nakikita. Liza, kanina ka pa nakaupo dyan. Hindi ka pa rin natutulog? Ayoko matulog. Kapag nakapikit ako, may boses na tumatawag sa akin. Pero hindi ko kilala ang boses. Hindi naman si Papa yun, ibang nilalang na. Puno ng galit. Ang payat mo na, Liza. Halos hindi ka na kumakain. Kahit tubig, hindi ka umiinom. Nagsusuka ka na rin ng dugo. Nag-aalala na ako sa nangyayari sa'yo. Nagkakasakit ka na. Sinasaktan nila ako, Kael, sa panaginip ko. Pero pagising ko, may bakas. Tignan mo, may marka sa braso ko. Para akong kinagat. Diyos ko, Liza, iba na to.
Sabi sa akin sa panaginip, balik ka sa amin. Hindi ko alam kung sino ang amin, pero nararamdaman kong hindi to basta kabaliwan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kitang ilayo dito, pero parang may humihila pabalik sa bahay na to. Kaya nga bumalik ako Kael para hanapin ang katotohanan. Pero baka ako nang sumunod kay Papa sa hukay. Hindi kita pababayaan. Hindi ka mawawala. Kahit anong nilalang pa yan, lalaban tayo. Wala na akong lakas Kael, pero kung kailangan kong harapin ito at labanan, gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Isang gabi, ginising ako ni Kael. Natataranta siya at natatakot habang nakatingin sa akin. Liza! Gumising ka, Liza! Ang sakit, Kael! Parang may kumakain sa laman ko! Diyos ko! Ang katawan mo, Liza! Tingnan mo to! May pasaka na naman. Dito sa likod mo, sa hita rin, at sa leeg. Alam ko, nararamdaman ko. Parang may nananakit sa akin habang natutulog ako. Parang pinipiga ako nang hindi ko nakikitang nilalang. Magana tong pasa mo, Liza. Kailangan na talaga nating kumilos. Ayoko nakikita ka nahihirapan. Baka may sakit ka na, hindi lang natin alam. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng Doktor Kael. Sabi ng mga kapitbahay, binabarang daw ako. Sino naman? Magpatingin ka muna. Susubukan pa rin natin. Magbiis ka, dadalhin kita sa doktor. Kahit ano pang sabihin mo, dadalhin kita. Wala na akong nagawa, Miss Winnie, dahil si Kael na mismo ang nagpasya para sa akin. Lalo na at mas lalong lumalala ang sakit ko. Pagdating sa ospital, sinabi sa amin na wala naman daw akong sakit. Wala akong sakit base sa mga lab test. Ang sabi ng doktor, stress lang daw ang nangyayari sa akin. Pinayuhan akong kumain ng masusustansyang pagkain. Pero agad na umalma si Kael. Inaway niya ang doktor kaya pinigilan ko na siya. Kinausap ko siya nang umalis na ang doktor at ang mga nurse. Hindi ba nila nakikita ang katawan mo? May mga pasaka, may lagnat gabi-gabi. Nagsusuka ka ng malapot at itim na likido. Tapos sasabihin nila na wala kang sakit? Sinabi ko na sa'yo, Kael, hindi to saklaw ng medisina. Hindi nila ako kayang gamutin. Anong gusto mong gawin? Paano kung lumala pa yan? Kaya ko to. Hanggat kaya ko, lalaban ako. Baka naman kailangan ko lang ng pahinga. Kung umuwi na muna kaya tayo. Simula nung umuwi tayo dito, nagkaganyan ka na. Magpapahinga lang ako. Gagaling din ako. Huwag kang mag-alala. Malalampasan ko to. Napabuntong hininga lang si Kael sa mga sinabi ko. Alam kong nag-aalala na siya sa akin. Pero ewan ko ba, dahil parang may nag-uudyok sa akin na huwag umalis ng bahay namin. Pagka-uwi sa bahay, kaagad kaming sinalubong ni nanay. Nakikita ko yung nangyayari sa iyo, anak. Hindi na ako makakapayag na tuluyan kang mawala. Hayaan mong tulungan kita. Ako lang ang tanging makakagawa ng paraan para gumaling ka. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Masasamang espiritu na ang kumakapit sa iyo. At sinong may kasalanan kung bakit ako tinatabla ng ganito? Hindi ba kayo rin? Tsaka bakit alam niyo? Kayo ang may gawa nito sa akin, ano? Hindi ko magagawa yan sa'yo, anak. Nag-aalala lang ako sa'yo kahit ganito ang pakikitungo mo sa akin. Kung ayaw mo ng tulong ko, ikaw ang bahala. Hindi, huli na para sa lahat ng yan. Akala nyo ba dahil sa pagtulong nyo sa akin, babalik ang tiwala ako sa inyo? Hindi kailanman. Liza, please. Baka makatulong si tita. Wala na tayong iba mapuntahan. Kahit ngayon lang, pakinggan mo ang nanay mo. Hindi ko kayang magtiwala sa kanya. Paano kung pakana niya lang ang lahat? Paano kung pinaglalaruan niya lang ako para maalis ang galit ko sa kanya? Pero Liza, baka yan lang ang daan para mabuhay ka pa. Makinig ka naman. Malala na ang sakit mo. Kalimutan mo muna ang galit mo sa kanya. Hindi ko na alam kung buhay pa ba ako talaga. Sa bawat gabi na lumilipas, parang unti-unti na akong kinukuha. Kaya paano ako magtitiwala sa kanya? Kung noon wala siyang nagawa para isalba si Papa, ngayon ba meron? Baka sumunod na lang ako kay Papa pag nagkataon. Kaya nga susubukan natin, di ba? Magtiwala ka lang. Natigilan ako sa mga sinabi ni Kael. Gusto ko pang makipagtalo pero nangihina na ako. Kaya naman umakyat na ako sa aming silid. Pagkatapos ng gabing yun, muli akong nilagnat. Hindi na ako halos makabangon sa higaan. Sa bawat iyak ko sa gabi,
mas lalong lumalala ang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako. Isang araw, takot na takot siya habang ginigising ako. Liza! Liza! Gumising ka! Tumayo ka please. Bakit parang nangihina ka na? Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na kaya, Kael. Parang tinutusok ng karayom ang katawan ko. Ang sakit! Ang init! Tapos malamig. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sabay-sabay na lahat. Hindi na to normal. Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Liza, nagsusuka ka na naman ng kulay itim at napakabaho ng amoy. Ano ba yan? Kael, tumingin ka sa salamin. May nakatayo sa likod mo. Ha? Wala naman ako nakikita. Hindi mo ba naaamoy? Para tayong binuhusan ng bulok na karne. Ang baho! Para akong nasa hukay. Hindi na to basta pangkaraniwan lang, Liza. Kahit ako may nararamdaman na rin. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, may humawak sa paa ko habang natutulog. Malamig at mabigat ang kamay niya. Akala ko panaginip lang. Pero paggising ko, may pasana ako sa paa. Pareho ng mga pasamo nung una. Kael, ibig sabihin pati ikaw sinasaktan na rin? At hindi lang yun, Liza. Naririnig ko na rin sila. Yung mga boses na binabanggit mo noon. Mga bulong na paulit-ulit. Kasalanan ng dugo, kaya kayo ang kabayaran. Yan ang sinasabi sa akin. May galit sa akin, Kael. Hindi lang basta galit. Gusto nila akong mamatay. Gusto nilang mawala lahat ng dugo ko sa katawan. Ako ba ang kabayaran sa kasamaan ni nanay? Siya ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin? Mas makabubuti siguro kung kakausapin na natin si tita bago pa lumala ang sitwasyon. O di kaya umalis na lang tayo dito. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa atin. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi natin nalalaman ang dahilan. Paano kung mas lalong lumala kapag umalis tayo? May punto ka. Pero ano ang dapat nating gawin? Isa lang naman ang naiisip ko. Ang lumapit sa nanay mo. Paano kung si nanay ang dahilan ng lahat ng ito? Tapos kapag lumapit tayo sa kanya, baka mas lalong lumala. Natatakot ka ba na lumala o wala ka talagang tiwala sa kanya? Liza, hihintayin mo pa ba na malagay sa panganibang isa sa atin bago tayo gumawa ng aksyon? Natahimik ako sa sinabi ni Kael. Hindi ko alam kung dapat ba napakinggan ko siya o ang sinasabi ng isipan ko ang dapat kong sundin. Sa totoo lang, Miss Winnie, ang hirap talagang magtiwala sa taong paulit-ulit na sinira ang iyong tiwala. Pero nagbago ang lahat sa isang iglap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nasaksihan ni nanay. Doro, anong ginagawa mo riyan sa may puno ng balete? Rosa, akala ko tulog ka na. Ano ang hawak mo? May ginagawa ka bang masama? Wala, walis lang to. Huwag mo nga akong gawing tanga. Anong ginagawa mo sa manikang yan? At anong likido yung dinudura mo? Rosa, huwag mo akong pakialaman. Yan bang dahilan kung bakit naghihirap ang anak ko? Ikaw ang may gawa? Tama ba ako? Sagutin mo ako! Matagal ko nang kinikimkim to, Rosa. Ang galit ko sa ama niya, si Ernesto. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa niya noon? Matagal na yon, Doro. Matagal na siyang patay. Pero buhay pa ang dugo niya. Buhay sa anak niyang Suwail. Kaya siya ang pinagbalingan ko. Bilang ganti, si Liza ang kapalit. Dapat nga matuwa ka dahil binibigyan ko ng leksyon ang anak mong kailanman hindi ka itinuring na ina niya. Hayop ka! Itigil mo to bago ko ipagsigawan ang ginagawa mo! Hindi mo ko mapipigilan. Mas palalalain ko ang lahat kahit labanan mo pa ako. Gagawin ko kahit ano. Basta alisin mo na ang sumpang yan sa anak ko. Wala kang mapapala sa akin. Hindi mo ko pwedeng utusan. Halos manlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang sagutan nila. Gusto ko lang sanang magpahangin ng oras na yon pero narinig ko ang sagot sa mga katanungan ko. Kaagad akong pumasok sa bahay na litong-lito. Nagdesisyon ako na huwag nang sabihin kay Kael ang mga nalaman ko dahil nag-aalala ko para sa kanyang kaligtasan. Ilang linggo ang lumipas, nahirapan na naman ako at mas malala pa ang pagpapahirap sa akin. Liza, ayun na naman. Dumudugo na naman ang ilong mo. Kael, pakiramdam ko may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Nararamdaman ko silang umaakyat sa liig ko. Liza, lumaban ka lang. Matatapos din to. Gagawin natin ang lahat.
Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Sana naman may tumulong na sa atin. Pero kung may galit silang binibitbit, sana sa akin na lang. Huwag na ikaw. Wala ka naman kasalanan. Hindi kita iiwan. Kahit buhay ko pa ang kapalit kasama mo. Habang dumadaing ako dahil sa sakit, biglang namatay ang ilaw at nagsinding mag-isa ang kandila na nasa altar na sobra kong ikinatakot. At sa pader, may nakita kaming anino na hugis taong nakatingin sa amin. Para bang nanonood lang pero alam kong hindi yun normal na tao. Kael, ayun na naman sila. Kael, gumagapang na sila sa ilalim ng balat ko. Ayoko na! Liza, kapit lang. Hindi kita bibitiwan. Lisa, anak, Kael, nandyan ba kayo? Kayo, anong ginagawa niyo rito? Umalis na kayo. Lahat ito kasalanan niyo. Hindi na ako lalayo, anak. Tutulungan kita. Nakikiusap ako. Hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko. Alam kong nagkamali ako sa nakaraan at hindi ko gugustuhin na mapahamak ka. Anong ibig niyong sabihin? Aling Rosa, ano ba talaga nangyayari? Sabihin niyo na po, para hindi naman po kami nanguhula sa mga naganap noon. Si Doro ang may gawa nito. Kinulam ka niya, Lisa. Dahil sa galit niya sa ama mo. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Pero anak pa rin kita. Pero kaya kong tapusin ito. Alam ko, narinig ko ang usapan niyo. Teka, ang init, ang sakit. Nay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Halika, Kael. Iakyat natin siya sa lumang silid. Doon natin siya babantayan. Kailangan nating harapin ito ngayon din. Pakatatag ka, Liza. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan at hindi kita iiwanan. Bilisan na natin bago mahuli ang lahat. Agad nila akong inalalayan paakyat sa lumang kwarto sa itaas ng bahay. Habang ako naman ay halos wala ng lakas na umakyat sa hagdan. Habang papalapit kami sa silid, biglang bumukas sara ang mga bintana. Nabasag pa ang salamin ng bintana. At sa sahig, kumagapang ang napakaraming ipis, bulate, langgam na parang may kung anong nagpapasunod sa kanila. Ano to? Liza! Aling Rosa, may gumagapang sa paa nyo. Huwag mong pansinin, Kael. Gawa ito ng kulam. Doro, alam kong nandyan ka. Lumabas kang walang yaka. Alam kong nakapasok ka na sa loob ng bahay namin. Magpakita ka! Duwag! Hindi mo ako mapipigilan, Rosa. Masyado nang malalim ang ugat ng galit ko. Hindi kita tinuruan ng ganito, Doro. Magsama na tayo sa impyerno, pero hindi mo masasaktan ang anak ko. Ah, ang sakit! Nagliliyab sa init ang balat ko. Parang sinisilaban ako sa loob. Tigilan niyo na ako. Ayoko na. Pakiusap! Liza, hindi mo to kakayanin mag-isa. Biglang lumapit si nanay sa akin. Pinigtas mula sa kanyang dibdib ang kanyang kwintas na matagal ko nang gustong malaman kung para saan nga ba. Ang narinig ko lang noon, yun ang sinasabing anting-anting ng pamilya namin. Anak, hawakan mo ito. Dugo ko ang nasa kwintas na yan. Pagsamahin natin ang ating lakas para tapusin ang sumpa. Inay, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, pero wala na akong ibang kakapitan. Ngumiti at tumangulang si nanay sa akin. Kinuha ko ang kwintas na iniabot niya. Kitang-kita ko na umangat si Mang Doro dahil sa hangin at umikot ang katawan niya habang sumisigaw. Lumakas ang ihip ng hangin na nagmumula sa labas ng bintana at nagliliparan ang mga insekto sa loob ng silid. Takot na takot ako pero dahil kina nanay at Kael, nagawa kong maging matatag. Hindi pa tapos to. Habang may galit, may kapangyarihan ako. At habang may ina na handang mamatay para sa anak, may lakas na kayang sumira sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi namin hahayaan na manaig ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nyo. Nagbigkas si nanay ng kakaibang salita. Laking gulat namin nang biglang sumabog ang manikang hawak ni Mang Doro. Tumilapon siya, tumama sa pader at parang lumindol sa buong bahay dahil sa pagyanig. Nawala ang mga insekto dahil tinangay ng hangin palabas ng bintana. Nawala ang lahat pero yung takot ay nasa puso ko pa rin. Akala ko wala na akong pag-asa. Inay, salamat.
Sana mapatawad niyo ako. Mahal kita, anak. Kahit kailan hindi magbabago yun. Hindi ko rin hahayaan na mapahamak ka. Sana matapos ng sumpa ni Mang Doro. Alam ko na minsan ang galit ay pwedeng maging dahilan para makapanakit tayo ng kapwa. Pero ang pag-ibig, yun ang sandata laban sa kasamaan. Tama. Salamat kay Tita Rosa. Sa kabila ng hindi niyo pagkakaunawaan, mas pinili niya na iligtas ka. Walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina, Kael. Kung ang anak ay kayang talikuran ng magulang, kaming magulang ay hindi namin magagawa yun. Iba ang pagmamahal ng isang ina. Matapos ang araw na yon, pakiramdam ko mali kung tatratuhin ko pa si nanay kagaya ng dati. Kaya naman naisipan kong makipag-ayos sa kanya at magsimula muli ng buhay na kasama siya. Inay, pwede ba kitang makausap? Oh, Lisa, gising ka na pala. Kumain ka na muna. May tinola sa loob. Niluto ko. Kailangan mo kasi ng sabaw para bumalik ang lakas mo. Hindi pa po ako nagugutom, Inay. Gusto ko lang po sana na makausap kayo ng maayos. Ano ba yon? May problema pa ba? Wala naman po. Gusto ko lang sabihin, salamat sa lahat ng ginawa niyo para mailigtas ako. Alam ko na hindi madali ang mga nangyari, kaya sobra akong nagpapasalamat sa inyo. Anak, natural lang sa ina na ipagtanggol ang anak niya, kahit paggalit ka sa akin. Opo, Inay. Galit ako noon, pero hindi ko na po kayang dalhin yon. Pagod na akong manisi. Gusto ko na pong magbagong buhay. Magsimula muli. Lisa, patawad ha. Hindi ako naging mabuting ina. Mas pinili ko ang mga paniniwala ko kesa sayo. Naiintindihan ko na po ngayon. Lahat ng ginawa nyo, kahit gaano kadilim, ginawa nyo yun kasi akala nyo yun ang tama. Pasensya na po kung hindi ko naiintindihan noon, Inay. Totoo yan, anak. Pero mas totoo na mahal kita. Hindi ko lang alam kung paano ipakita dahil nagtatampo ako sa'yo. Pwede pa naman tayong magsimula ulit, hindi po ba? Oo naman. Pwede talaga. Basta gusto mo, kaya natin. Mas maganda nga yun, hindi ba? At nandito lang ako para sa inyong dalawa. Kasama ako sa pamilya, di ba? Oo naman, anak. Halika, lumapit ka sa amin. Salamat sa iyo at inalagaan mo at hindi mo iniwan ang anak ko. Nako, ganun ko po siya kamahal kaya hindi ko po talaga iiwan si Liza. Salamat, Kael. Niyakap ako ni nanay at nakisali na rin si Kael. Mahigpit ang yakap niya na parang takot siyang mawala ako ulit. Doon ko naramdaman na kahit hindi siya madalas magpakita ng emosyon, mahal niya talaga ako. Hindi man perpekto, pero totoo. Simula noon naging magaan na ang bawat araw. Kasabay ng paggaling ng katawan ko, unti-unti ring gumagaling ang sugat sa pagitan naming mag-ina. Natuto kaming magsalita ng walang galit, makinig ng may puso, at ngumiti kahit may bakas ng mapait na nakaraan. Lumipas ang mga araw, nakakangiti na ako ng walang inaalala. Oh, gising ka na? May ngiti na sa mukha mo ah. Namiss ko yan. Ang gaan ng pakiramdam ko, Kael. Parang ang tagal kong natulog, pero ngayon lang ako nakapagpahinga ng maayos. Ang laki ng pinagbago mo mula nung dumating tayo dito. Noon, puro kilabot at takot. Ngayon, parang ikaw na ulit yung Liza na minahal ko. Masayahin at malakas. Naisip ko, hindi ko pala kailangan takbuhan ng lahat. Kailangan ko lang harapin kasama ang mga taong tunay na nagmamahal. Aba, mukhang masigla ka ngayon, anak ka. May gana ka na bang kumain? Opo, Inay. Sabik na nga po akong kumain ng luto nyo eh. Parang bata lang ako ulit. Eh di mabuti. May niluto akong paborito mo. Ginataang kalabasa at sitaw. Nagising din si Kael sa bango, sigurado ko. Ako pa ba? Halos araw-araw kaming dilata sa Maynila. Ngayon parang namang fiesta araw-araw. Nay, salamat po ah. Hindi lang sa pagkain, kundi sa lahat po. Ang gusto ko lang, makita kang buhay at masaya. Kung alam mo lang kung gaano ko nananalangin gabi-gabi na sana bumalik ka. Bumalik po ako at hindi na po aalis. Talaga ba? Ay, tama yan. Dito ka na lang. Dito ka na lang ulit sa bahay, ha? Opo, Inay.
Nagsimula kaming kumain. Nakatingin ako kina Nanay at Kael at sa simpleng hapunan na yon, naramdaman ko ang tunay na kayamanan. Walang iba kundi ang pamilya. Kinagabihan, sabay-sabay kaming naupo sa tapat ng bahay. Maaliwalas ang hangin, maliwanag ang buwan, tahimik at sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko na malayo na ako sa kapahamakan. Liza, okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala. Ha? Pasensya na. Parang may narinig akong ingay eh. May kumakaluskos sa likod ng bahay. Narinig niyo ba yun? Baka pusa lang yun. Maraming ligaw dito, di ba tita? Oo, pero minsan hindi lang pusa ang naglalakad sa gabi. Inay, huwag naman po kayong manakot. Wala yun. Kalimutan mo na. Baka ako lang din ang praning. Teka, bakit parang may amoy sunog? Oo nga, amoy insenso. Pero wala namang nagsindi nito dito sa bahay. Dito muna kayo. Titignan ko. Baka sa kapitbahay lang. Nay, wag na po. Baka mapano pa kayo. Ako na lang, Liza. Dito na lang kayo ni tita. Sige, Kael. Ingat ka. Ilang minuto nang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Kael. Kaya naman kinakabahan na kami ni Nanay hanggang sa narinig ko ang sigaw niya. Liza! Liza, tara dito! Kael? Anong meron? Puntahan mo muna anak. Baka may kailangan lang si Kael. Sige po inay, dito muna kayo. Paglabas ko, halos mabitawan ko ang dalang flashlight. Sa tabi ng dingding, may mga patay na daga. Para silang sinadyang patayin dahil nakaayos ang pagkakalagay sa lupa. May mga itim na tali sa leeg na para bang niritwalan. Ano ito? Kael, bakit ganito? Hindi ko alam. Nandito na yan nang buksan ko yung gate. Wala namang ibang dumaan. Pero ang mas nakakatakot... Ano pa? Anong nakita mo? Tumingin ka sa puno sa dulo ng bakuran. Ano yan? May nakasabit na itim na tela sa puno at may bahid pa ng dugo. Parang may itinahipang balat ng hayop mula sa parte ng muka. Hindi to normal. Hindi to basta pangkaraniwan lang. May gusto na namang manggulo. Walang katahimikang nagtatagal anak. Lalo na kung ang multo ng nakaraan ay buhay pa. Akala ko po tapos na ito, inay. May ilang bagay na hindi kagad mawawala. Minsan kailangan ulit lumaban. Walang atrasan, Liza. Kung may bumabalik, kami rin. Lalaban tayo ulit. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin akong nakakaramdam ng kakaiba. Hanggang isang araw, naglinis ako ng bahay at isang bagay ang aking nakita na ikinabigla ko. Liza, anong hawak mo? Kanino mo pa yung tinititigan? Diary ni Nanay. Natagpuan ko sa lumang aparador sa bodega. Nakatago sa ilalim ng mga lumang damit. Ano kaya ito? Diary? Luma na ba? Oo, amoy amag pa nga eh. Pero Kael, yung mga laman nito, hindi basta alaala, kundi mga lihim. Anong klaseng lihim? Basahin mo tong parte na to. Minsang nahuli ko siyang may ibang babae. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ko kayang mapahiya sa buong baryo. Kaya sa tulong ng itim na dasal, pinatahimik ko siya paunti-unti hanggang sa tuluyang mamatay. Parang nangyari kay Nanay ang mga nakasulat dito. Kasi di ba diary niya ito? Ibig sabihin, si tatay mo ang tinutukoy niya doon sa diary? Para kasing may kaugnayan sa nakaraan ni tita. Oo, si Nanay ang dahilan ng pagkamatay niya. Hindi aksidente, hindi sakit, kundi kinulam siya ni Nanay. Liza, huwag kang magpadalos-dalos sa konklusyon. Baka naman... Hindi lang yun, Kael. Basahin mo pa ito. Ang dugo ng makasalanan ay may bahid na sumpa. Kailangang ilipat, linisin, at ang tanging paraan ay ipasa sa sariling laman. Kay Liza. Oo, siya. Bata pa lang, alam kong sa kanya matatapos ang sumpang iniwan ng ama niya. Si Doro, ginamit ko lang. Wala siyang alam sa totoong dahilan. Pero kailangan niyang pagbayaran ng utang na loob niya sa akin. Malinaw ang nakasulat. Nakita mo naman, hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Na lahat ng nangyari sa'yo, yung sakit mo, bangungot, kulam, lahat yun, si Tita Rosa may pakana?
Hindi ko alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, Kael. Buong akala ko, si Mang Doro ang kalaban. Pero si nanay pala ang tunay na may hawak ng sumpa. Siyang nagtali sa akin ng sumpa ng tatay ko. Liza, kailangan natin siyang kausapin. Harapin natin to. Hindi pa ngayon. Delikado. Baka kung anong mangyari sa atin kapag nagalit siya. Alam mong malakas siya, Kael. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pero paano ka mananahimik sa ganito? Hindi pa kasi ito ang oras ng galit, Kael. Kailangan nating magpakatatag. Kung anong alam niya, pwede nating gamitin. Baka may paraan para tapusin tong sumpang to, para wala nang madamay. Liza, kung magpapanggap tayo, kailangan mong maging matatag. Kailangan mong harapin ang nanay mo araw-araw, kunwaring wala kang alam. Kaya ko, Kael, para sa sarili ko at para sa'yo. Pero higit sa lahat, para sa mga susunod sa ating lahi. Hindi ko hahayaang may isa pang katulad ko na dumaan sa ganitong impyerno. Niyakap ako ni Kael. Tahimik lang kami. Pareho kaming nabigla sa bigat ng katotohanang nalaman namin sa diary. Pumunta ako sa kusina at naroon si nanay, nagtitimpla ng tsaa. Bahagya akong kinilabutan ng matuon ang tingin ko sa kanyang mga mata. Nabasa kong may hindi siya magandang binabalak dahil matalim at malalim ang tingin niya sa kawalan. Hindi ko na nakausap si nanay dahil biglang dumating si Kael. Liza, ang sakit ng tiyan ko. Parang dinudukot ang lamang loob ko. Ang bigat. Para akong sinasakal at nahihirapan akong makahinga. Kael, kanina ka pa ba ganyan? Nanginginig ka na. Halika doon na muna tayo sa kwarto. Humiga ka muna doon. Diyos ko naman, ano bang nangyayari sa'yo? Ang lamig. Pero ang init ng katawan ko, Liza. Ano nangyayari sa akin? Ngayon ko lang to naramdaman. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hintayin mo lang ako. Kukunin ko yung gamot, ha? Baka may nakain kang ikinasama ng tiyan mo. Tsaka kukunin ko na rin yung diary. Kailangan kong makita kung may sinulat dun si nanay tungkol sa ganitong sakit. Albularyo siya. Baka may nilagay siya dun na gamot. Liza, hindi na to normal. Pakiramdam ko, ako naman ang isinumpa. Hindi kaya parte ito ng plano ni tita. Ang idamay ako. Ang akala ko, tuluyan na tayong gumaling. Pero mukhang dito pa lang yata nagsisimula ang lahat. Medyo natatakot na ako sa pwede pa niyang gawin, Liza. Baka mamaya mapahama ka naman. Hindi ka madadamay sa kasalanan ng angkan namin. Hindi kita hahayaang mapahamak. Anong plano mo? Anong gagawin natin? Tatakasan natin si nanay. Kailangan nating umalis sa bahay na ito bago pa lumala ang lahat. Sana nung una palang nakinig na ako sa'yo para hindi ka na nagkaganito. Ayokong madamay ka pa. Kaya mo ba? Akala ko ba dapat na mahanap mo ang sagot sa mga nangyayari? Bakit tatakas tayo? Wala na akong pagpipilian. Aalis tayo, alang-alang sa kaligtasan mo. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may mangyari sa'yo na masama. Magbihis ka, hindi na tayo dapat magtagal dito. Nagmamadaling nag-empake ng konting gamit si Kael, habang ako kumuha naman ng gamot para sa sakit ng tiyan niya. Kinuha ko rin ang diary at inilagay sa ilalim ng mga damit naming dadalhin. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Umiikot ang paningin ni Kael dahil nahihilo na siya, pero pilit pa ring lumalakad. Isang hakbang na lang palabas nang biglang dumating si nanay. Akala niyo makakatakas kayo? Inay, layuan mo kami. Bakit mo ba ito ginagawa sa amin? Hindi mo alam ang pinapasok mo, Lisa. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Si Kael nanghihina na. Ako muntik nang mamatay. At kayo ang ugat ng lahat ng ito. Hindi mo naiintindihan ang dugo mo, anak. May kasaysayan yan. At hindi mo basta-basta mapuputol ang sumpa sa pagtakas mo. Mas lalo mo lang pinapahamak ang iyong sarili. Liza, hindi ko na kaya. Umalis na tayo. Oo, Kael. Aalis talaga tayo. At hindi tayo magpapapigil sa kanya. Hindi talaga kayo makakaalis. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hanggat hindi mo natutupad ang tungkulin mo sa lahi natin. Ikaw, Lisa, mananatili ka sa tabi ko. Inay, wala na akong pakialam kung anong sumpa pa yan. Basta aalis na kami ni Kael. Hindi ka pwedeng umalis, Lisa. Hindi kayo ligtas sa labas. Mas ligtas pa sa labas kaysa dito. Bawat araw dito,
Para kaming pinapatay. Kael, bilis! Kunin mo yung bag! Kailangan nating lumabas ngayon din! Lisa! Wag! Bumalik ka! Bago pa man kami makalabas ng bahay, biglang humarang si nanay sa pintuan. Marahas niyang sinarado ang pinto at dinig na dinig ko ang pag-usal niya ng orasyon. Lisa, may gumagapang sa sahig ng mga insekto. Diyos ko! Ang dami! Alupihan! Ang lalaki! Lisa, sa paa mo! Alisin mo! Kael, ano ba ito? Tignan nyo, yan ang sinasabi ko. Lahat ng nilalang sa paligid galit na! Galit? Bakit galit ang mga insekto? Ikaw ang nag-uutos sa kanila na manakit. Inay, ano ba ito? Itigil mo na ito. May mga ipis na gumagapang sa dingding. Bakit may namumutakting langgam sa picture ni tatay? Sinira ninyo ang balanse. Nabulabog ang katahimikan. Tama na to, tita. Hindi to normal. Hindi to proteksyon tulad ng sinasabi mo. Anak mo ko, inay. Pero hindi mo kami pwedeng ikulong sa takot. Kung lalabas kayo, dala-dala nyo ang kapahamakan at hindi ako mananagot sa mangyayari sa inyo. Mas mabuti pang mamatay sa labas kaysa dito sa loob habang ginagapangan ng mga ipis, kinakagat ng mga langgam at alupihan. Inay, kung may natitira pang awa sa pagkatao mo, kung mahal mo pa rin ako, pakawalan mo kami. Pakiramdam ko ay sinadya ni nanay na takutin kami. Hindi ko alam ganong kalakas ang kapangyarihan niya at hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kapangyarihan na yun. Hindi ko na siya makilala. Nakakatakot na siya. Lisa, umalis na tayo. Bubuksan ko na ang pinto. Wala na kayong magagawa. Hindi na kayo makakalabas dito. Lisa, takbo! Aray! Aling Rosa, bitiwan mo ako! Nasasakal ako! Inay, ano? Nay, bitiwan mo siya. Huwag mong saktan si Kael. Wala kang karapatang agawin sa akin ang lahat. Anak lang kita, Lisa. Pati ang kapalaran mo, ayaw mong tanggapin. Lisa, tulungan mo ako. Di ako makahinga. Inay, huwag! Pakiusap, bitiwan mo si Kael! Wala kang alam sa sakripisyo na ginawa ko. Lahat ginawa ko para sa'yo. Lisa, hindi ko na kaya. Kael, anong ginawa niyo sa kanya? Wala kayong awa! Tumigil ka! Sumusunod lang ako sa propesiya, sa sumpa ng ating lahi. Baliw na kayo! Sinugod ko siya. Pinilit ko siyang hatakin palayo kay Kael at inihampas ko sa kanya ang paso na nasa tabi ko. Pero sa lakas niya, naitulak niya ako. Nahilo ako at nanginig na ang aking katawan matapos tumama sa dingding ang aking ulo. Bago ako mawala ng malay, ang huling narinig ko ay ang malutong na pagtawa ni nanay. Nang magising ako, si nanay kaagad ang una kong nakita. Nasaan ako? Anong klaseng lugar to? Kael? Kael, nasan ka? Pakiusap, sumagot ka! Gising ka na pala. Kanina pa kita hinihintay na magising. Ano ito? Saan mo kami dinala? Hindi ka pa ba titigil? Dito, kung saan mararamdaman mo ang tunay mong ugnayan sa sumpa, sa ating lahi. Nasaan si Kael? Anong ginawa niyo sa kanya? Lisa, nasan ka? Kael, nandito ako! Ang mga insekto, Lisa, ang katawan ko, kinakagat nila, nakakatakot. Hinahanap mo ang nobyo mo? Eto siya, pagmasdan mo kung paano ko siya pahihirapan. Diyos ko, Kael, ang mukha mo, ang braso mo, puno ng langgam at may alupihan pa sa dibdib mo. Yan ang mangyayari sa hahadlang sa aking mga plano. Kayo? Nababaliw na kayo? Anong klaseng ina ang gumagawa nito? Ina ako na nagdadala sa'yo sa totoong mundo at ako rin ang maglilinis sa kasalanan ng ama mong traidor. Huwag mong idamay si Kael. Ako ang gusto mo, hindi ba? Ako ang pinili mong tagapagmana ng sumpa mo. Bakit dinadamay mo pa siya? Lisa, aalisin niya ang kaluluwa mo. Huwag kang... Inay, wag! Maawa ka! Ayusin natin ito! Wala nang ayos-ayos. Dito mo dapat tanggapin ang pamana
o pareho kayong mamamatay. Hindi ako magiging ikaw. Pakawalan mo kami. Nababaliw na kayo. Liza, tumingin ka sa paligid! Diyos ko, ano ito? Napakaraming insekto. Balak mo ba kami ipakain sa mga alaga mo? Pumili ka, Lisa. Sumpa o kamatayan. Nasa iyo ang desisyon at kapalaran yung dalawa. Nanginginig ang mga kamay ko ng oras na yon dahil sa galit, Miss Winnie. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban. Pero ang takot, ang kaba at mga insektong nakikita ko ay parang pinipigil ang aking lakas. Oh Diyos ko, ang mga mata mo, Kael, namumula na. May lumalabas na langgam sa ilong mo. Aling Rosa, pakiusap, tama na! Hirap na ako! Inay, anong ginagawa mo? Wala ka na ba talagang puso? Aling Rosa, pakiusap, tama na! Hirap na ako! Pinili mo yan. Sa pagtanggi mo sa kagustuhan ko, pinili mong pahirapan ang iyong sarili at taong mahal mo. Hindi ito tama. Wala kayong karapatang gawin ito. Si Kael, wala siyang kasalanan. Wala. Siya ang dahilan kung bakit mo ko itinakwil. Siya ang naging dahilan ng kahinaan mo. Ang pagmamahal, yan ang totoong sumpa. Aling Rosa, maawa ka. Hindi ko siya pinilit. Tumahimik ka, Kael. Isa ka lang langgam sa loob ng sisidlang ko. Wala kang halaga. Tama na. Tumigil ka na, Inay. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi ang gusto kong marinig. Hindi ko gagawin ang gusto nyo. Magkamatayan. Sabihin mo, tinatanggap mo ang sumpa na handa kang ipagpatuloy ang sinimulan ko. Hindi, wala akong sasabihin. Liza, hindi mo kailangang gawin to. Kahit mamatay ako, huwag kang sumuko. Kael, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo siya maililigtas. Tumingin ka sa paligid mo. Ano ito? Ano ang mga yan? Bakit gumagapang papalapit sa akin ng mga insekto? Ang mga alagad ko yan. Kapag sumunod ka sa gusto ko, magiging alaga mo rin sila. Kinikilala ka lang naman nila. Liza, parang hindi ko na kaya. Kael, may mga ipis sa bibig mo. Huwag kang sumigaw. Baka tuluyang pumasok. Pakawalan mo na siya, Inay. Tama na. Pumili ka, Lisa. Buhay niya kapalit ng pagpapatuloy ng sumpa. Hindi ko kayang... Isang salita mo lang at titigil ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa atin, para sa lahi natin, para sa pangalan natin. Hindi niyo ako mahal, Inay. Mahal niyo ang sarili niyo. Ginawa niyo akong kasangkapan sa kasalanan ni Tatay at kayo rin ang pumatay sa kanya. Napakasama niyo. Hindi mo ba kami kayang patawarin? Pamilya mo kami. At higit sa lahat, anak mo si Liza. Hindi ko kailangan ng pamilya. Kailangan ko ng paghihiganti. At ngayon, oras niyo na. Rosa, tama na. Nababaliw ka na. Hindi mo na sila makokontrol. Ikaw, dumating ka na naman para makialam, walang hiya ka. Hahadlang ka na naman ba sa mga plano ko? Huwag mong kalimutan, utang mo ang buhay mo sa akin, Doro. At bayad na yon. Ngayong gabi, dito na ako magbabayad ng buo. Mang Doro, tulungan mo kami. Hindi na namin kaya. Kapit lang, Liza. Kapit lang. May paraan pa. Rosa, layuan mo na sila. Hindi na ito tama. Masyado na kayong huli. Pagkasabi nun, biglang nagkagulo ang paligid dahil naglaban si Nanay at Mang Doro. Parang nagwala ang mga insekto dahil sa pag-aaway nila. Pinilit kong kumawala at naalis ko ang tali, pero bigla akong tinamaan ng inihagis ni Nanay na upuan para kay Mang Doro. Sinubukan kong umiwas pero nahagip pa rin ako dahilan para mahilo ko. Pinilit kong manatiling gising, iginala ko ang aking paningin. Nakita ko si Kael na wala ng malay habang nakatali sa isang upuan. Naglalaban naman sina Nanay at Mang Doro. Nagpapalitan sila ng mga orasyon na hindi ko maintindihan. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ko at nawalan na ako ng malay. Liza, gumising ka na, pakiusap. Kael, nasan tayo? Anong nangyari? Nasaan ang mga insekto? Wala na ba? Huwag kang masyadong gagalaw, Iha.
May mga sugat ka pa, pero ligtas na kayo. Wala na kayo sa bahay ni Rosa. Nandito kayo sa bahay ko. Bakit? Bakit nandito kami? Akala ko mamamatay na ako. Halos mamamatay lang, pero inabutan tayo ni Mang Doro. Nilabanan niya si tita. Hinila niya tayo palabas para makatakas sa nanay mo. Si nanay, nasan siya? Nandito ba siya? Ligtas na ba talaga tayo sa kanya? Wala siya rito. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Mas inuna ko kayong iligtas kaysa talunin siya. Tsaka, hindi mo na siya kailangang tawaging ina, Liza. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi ikaw ang tunay na anak ni Rosa. Hindi ikaw ang dinala niya sa sinapupunan. Hindi, imposible. Lumaki akong kasama siya. Siya ang tumayong ina ko. Oo, pinalaki ka niya. Pero hindi ka niya minahal. Alam mo kung bakit? Dahil bunga ka ng isang pagkakamali. Isang lihim na ayaw niyang maalala. Anak ka sa ibang babae ng ama mo. Hindi yan totoo. Si Rosa, matagal nang puno ng galit sa asawa niya. Pero hindi niya kinayang patayin noon ng lalaki. Kaya ang ginawa niya, kinulam niya. Pinahirapan niya hanggang sa mamatay. Pero nung nalaman niyang may anak sa labas ang asawa niya, lalo siyang nabaliw. Kaya pala ganun na lang ang galit niya kay Liza. Hindi dahil sa mga nagawa ni Liza, kundi dahil sa kung sino si Liza. Kaya pala tuwing tinitignan niya ako, parang may malaki kong kasalanang nagawa. Hindi pala ako ang anak niya. Ako pala ang bunga ng kasalanan ng ama ko sa kanya. Pero hindi mo kasalanan yun, Iha. Wala kang kasalanan. Ang pagkatao mo ay hindi mo pinili. Pati ang pinagmulan mo, hindi mo kontrolado. Kasalanan ng iyong mga magulang, pero ikaw naiipit. Ginamit niya ako. Pinalaki niya akong parang pag-aari. At sa bandang huli, gusto niya akong patayin. Parang wala akong halaga. Hindi man lang ba niya ako minahal? Pero may halaga ka, Liza. Sa akin, sa buhay ko. At kahit hindi ka anak ni tita, mas totoo ka pa rin tao kaysa sa kanya. Ngayong alam mo na ang lahat. Ikaw na may kapangyarihang pumili kung anong susunod mong hakbang. Huwag mo na lang hayaan na ang galit mo magdikta ng iyong buhay. Kapag ang galit ang pinairal mo, wala ka na rin kaibahan sa inang nagpalaki sa'yo. Tama po kayo, Mang Doro. Hindi ako anak ni Aling Rosa. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong halaga. At hindi ka kailanman nag-iisa. Simula ngayon, ako ang tatapos sa kawalangyaan ng taong pumatay sa aking ama. At gagawin ko ang lahat para matapos ng kanyang kasamaan. Anong gagawin mo, Liza? Hindi ko pa alam, Kael. Mang Doro, may tanong po ako. Mambabarang din po ba kayo? Oo, pero nagkaroon pa ako ng pagkakataon para itama ang aking pagkakamali. Pinagkatiwalaan ako ng mga lihim noon pa man, Liza. At dahil sa'yo, ginamit ko ulit ang lakas na matagal ko nang kinalimutan. Ibig niyong sabihin, dati na kayong gumagamit ng itim na mahika? Oo, dati akong kasama ni Rosa. Noong panahon na hindi pa siya tuluyang nilalamon ng galit. Pero habang ako'y natutong tumigil, siya naman ay lalong nilamon ng kadiliman. Kung ganun, turuan niyo po ako. Turuan niyo akong lumaban. Hindi ako pwedeng manatiling takot. Hindi ako pwedeng tumakbo habang may ibang pinapatay o sinasaktan. Si Kael, ako, hindi kami titigil hanggat hindi siya napapahinto. Sigurado ka ba, Liza? Alam mong delikado to. Mas delikado kung mananatili akong mahina. Hindi biro ang hinihiling mo. Ang paggamit ng itim na kapangyarihan ay may kapalit. Bawat galaw, bawat dasal, bawat orasyon, sarili mong kaluluwang iniaalay. Handa ka bang isugal ang bahagi ng sarili mo para lang sa paghihigante? Hindi po ito paghihiganti. Ito ay pagtatapos sa kasamaan ng taong walang kasing sama. Ito ang pagtatapos ng sumpa. Ayokong tumagal pa ito. Baka mas maraming inosenteng tao ang madamay. Kung ganyan ang tibay ng loob mo, sige, tutulungan kita. Simulan natin sa kagustuhan mong labanan ng ina mong kinagisnan. Makalipas ang halos 2 linggo, dinala ko ni Mang Doro sa isang abandonadong silid sa kanyang bahay. Kulubang paligid dahil hindi na raw nagagamit ang kwartong yun. Amoy ng lumang kahoy ang dingding at mga kagamitan. Sa gitna ng sahig ay may nakaguhit na pentagramang isinulat gamit ang uling.
May mga itim na kandilang nakatulos ng paikot at may isang lumang aklat na may pabalat na yari sa balat ng hayop. Ito ang aklat ng lilim. Dito nakasulat ang mga orasyon ng pagtataboy at paninira ng masamang espiritu. Pero tandaan mo, Liza, kapag binuksan mo ito, wala nang atrasan. Opo, Mang Doro, nandito na ako. Handa kong harapin ang kahit anong pagsubok basta matapos na ang lahat ng ito. Hindi na ako natatakot dahil alam kong kailanman hindi kami pababayaan ng Diyos. Ihanda mo ang iyong loob. Palalakasin natin ang katawan mo gamit ang isang ritual mula dito sa libro. Sa tingin niyo po, Mang Doro, magagawa ko kayang matalo si Nanay? Oo naman. Pairalin mo lamang ang kabutihan sa iyong puso. Sa bawat orasyon na binibigkas ko, ramdam ko ang enerhiyang dumadaloy sa loob ng aking katawan. Mainit, mabigat at masakit. Para bang sinusunog ng sarili kong dugo ang laman ko sa bawat dasal. Nanginginig ako at tumatayo ang balahibo. Pero sa kabila ng sakit, naramdaman kong unti-unti akong nagiging matatag. Nangingibabaw sa akin ang lakas ng loob, hindi ng galit kundi ng lakas. Ilang araw na ang lumipas at nagpapahinga ako mula sa pagsasanay sa paggamit ng mga orasyon nang kausapin ko si Kael. Kael, kailangan mong bumalik na sa syudad. Ano? Liza, hindi. Hindi kita iiwan. Hindi ako papayag sa gusto mo. Kael, pakiusap. Mas lalala pa ito kapag nandito ka. Alam kong mas mapapahama ka kung nandito ka. Nakita ko kung paano ka sinaktan ni Nanay at hindi ko kakayaning mawala ka. Pero Liza, mahal kita. Kung ano man niyang haharapin mo, gusto kong kasama mo ko. Alam ko at kaya nga kita pinapaalis dahil mahal din kita. Kapag nandito ka, kahinaan ko yon. Mas lalo akong matatalo kapag inuna ko ang damdamin kesa sa laban. At papaano kung hindi na kita makita ulit? Hindi ako mapapakali kung wala ka sa tabi ko. Makikita mo pa ako. Pangako yun. Kapag natapos na ito, ako mismo ang pupunta sa'yo. Pero ngayon, kailangan mo muna akong hayaan. Ayokong mapahamak ka ng dahil sa akin. Hindi ko man gusto, pero naiintindihan ko. Isang hiling lang, Liza. Kapag sumapit ang takdang araw ng pagharap ninyo, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Kahit pa itim ang ginagamit mong kapangyarihan, pairalin mo ang kabutihan. Pangako, hindi ako magiging kagaya niya. Matatapos rin ang lahat ng ito. Babalik din sa dati ang lahat. Tama ang desisyon mo, Iha. Sa laban na to, hindi lang lakas ang kailangan. Kalinawan ng isipan. Si Kael ay isa sa iilang tao na natitira sa buhay mo. Ilayo mo siya para manatili siyang ligtas kapag bumalik ka. Alam kong magtatagumpay ka. Makakamit niyo rin ang kapayapaan. Mabuti at naunawaan mo siya, Kael. Kapag ipinilit mong kagustuhan mong manatili sa tabi niya, maaari niyang ikatalo. Dumating ang araw na aking hinihintay, ang oras para putulin ko ang sumpa, ang oras para harapin ang kinikilala kong ina. Handa ka na ba, Liza? Matagal na po akong handa, hindi lang para lumaban, kundi para wakasan lahat ng kasamaan ng peke kong ina. Ngayong natutunan mo ng paghawak sa dilim, kailangan natin tiyakin na hindi ito ang aangkin sa'yo. Huwag mong kakalimutan, ang itim na kapangyarihan ay parang apoy. Kapag hindi mo kinontrol, ikaw ang masusunog. Tandaan mo lahat ng bilin ko sa'yo. Hindi ko po hahayaan. Hindi na ako yung dating anak na takot sa anino ng peking ina. Ngayon ako na ang matapang nahahabol sa kanya. May nakita akong pagkakataon. Tuwing kabilugan ng buwan, bumababa si Rosa sa kuweba sa paanan ng bundok. Doon siya nagpapalakas. Doon din natin siya aabangan. Doon natin siya tatapusin. Sa kuweba rin po ba na yun niya dinala ang ama ko dati? Oo, doon inialay ang buhay niya. Isang masalimuot na ritual ng paghihigante. Ngayon, ikaw naman ang tatapos at magwawakas sa kasamaan. Ano po ang kailangan nating dalhin pagpunta doon? 2 bagay lang. Ang lakas ng loob at ang kabutihan sa puso mo. Pero kailangan din natin ng piraso mula sa kanya. Isang bagay na may direktang koneksyon sa kanyang kaluluwa. May naiwan ba siyang personal na gamit sa bahay niyo? Yung lumang pulseras po niya. Yung laging suot niya nung bata pa ako. Tinago ko yun noon. Galing kay Papa kasi. Sakto. Dadalhin mo yon. Oorasyonan natin at isuot mo sa kanya. Doon mo siya matatali. Sa huling pagkakataon,
siya na ang matatapos. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Sinamahan ako ni Mang Doro pagpunta sa bahay namin para kunin ang pulseras. Masyadong tahimik. Para bang inaasahan na niya ang pagdating natin. Nararamdaman ko. Hindi ito maganda. Dapat wala na si nanay dito. Dapat nasa kuweba na siya ngayon. Maging handa ka. Ang ganitong katahimikan ay hudyat ng panganib. Mang Doro, tingnan mo to. May bakas ng ritual. Bago pa lang ito, amoy insenso ang hangin, may halong usok at may tuyong dugo sa sahig. Liza, dun sa may bintana. Tingnan mo, may bulto ng tao sa loob ng silid. Puntahan po natin, baka si nanay yan. Kael, anong ginagawa mo rito? Liza, umalis ka! Bitag to! Hinuli niya ako at dinala dito. Atras, Liza! Huwag mong basta lapitan. Aba, napakabilis nyo ngang kumilos. Lisa anak, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ako anak, hindi nyo ako minahal. Ginamit nyo lang ako para sa sarili nyong layunin. Tama ka, hindi kita minahal dahil isa kang alaala ng kasinungalingan. Bunga ka ng pagkakamali. At kung paano kinitil ko ang ama mo, ikaw naman ang makakaranas nun. Aling Rosa, hayaan mo na siya. Ako na lang ang kunin mo. Hindi ikaw ang kailangan ko, iho. Pero salamat at bumalik ka. Ikaw ang magiging huling sakripisyo para tuluyang lumakas ang kapangyarihang ito. Huwag mong idamay si Kael. Ako ang harapin mo. Rosa, itigil mo na to. Ako ang nagturo sa iyo noon. Alam kong hindi ito ang itinuro ko. Tumahimik ka, Doro. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ngayon, bayaran mo sa pananahimik. Hayaan mo akong patayin ang babaeng yan. Mabilis akong umalis at hinanap ang pulseras. Nilabanan naman ni Mang Doro si nanay para hindi ako mapigilan. Pagkatapos kong makuha ang pulseras, ay bumalik ako ulit sa silid ni nanay kung saan sila naroon. Wala kang karapatan, Lisa. Isa kang sumpa. Isa kang paalala ng lahat ng pagkakamali. Hindi ko kasalanan ng pagkakamali ng iba. Hindi ko ginusto ito. Liza, umalis ka na. Huwag ka na lumapit sa kanya. Rosa, itigil mo na to. May pag-asa pang magbago. Tumigil ka, Doro. Huwag kang makialam dito. Liza, mag-ingat ka. Aatake siya at hawak niya ang patalim na may ukit na orasyon. Kung ikamamatay ko ang pagtapos sa gulong ito, handa na ako. Liza, huwag kang magpapadalos-dalos. Sinalubong ako ng itak ni nanay. Naglaban kaming dalawa. Nag-agawan sa patalim na hawak niya. Sinubukan namang umawat ni Mang Doro, pero lalong nagalit si nanay kaya sinaksak niya. Nakita ko na lang na duguan na si Mang Doro. Liza, tumakbo ka! Tumakas ka na! Isama mo na si Kael! Mang Doro, hindi kita maaaring iwanan. Hindi kita pinupuntirya, Doro. Bakit ka ba sumingit? Pakialamero ka. Dahil siyang anak na hindi mo kailanman minahal. Pero kaya kong ibigay sa kanya ang buhay ko na hindi mo kayang gawin bilang ina. Dahil hindi ka naman naging ina sa kanya. Ah, ganon ha? Hindi, Mang Doro. Hindi pwedeng ikaw ang mawala. Tama na. Huwag niyo siyang saksakin, Inay. Huwag niyo siyang papatayin. Ha, hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Ang tunay kong anak, namatay sa tiyan ko dahil sa kabit ng ama mo, Lisa. Sa galit ko, pinatay ko yung babae pagkatapos niyang manganak. At yung bata, ikaw yon. Ikaw yung pumatay sa anak ko. Diyos ko, kaya mo ginawa lahat ng to dahil sa selos? Kinuha kita, Lisa. Inalagaan. Itinuring na sariling anak. Kasi akala ko, baka sakaling mapalitan mo ang nawala sa akin. Pero mali ako. Dahil ang dugo mo, hindi sa akin. Hanggang sa nalaman ng ama mo ang totoo kaya pinatay ko rin siya. Hindi niyo ako minahal. Ginamit niyo lang ako para sa pantapal sa sarili niyong pagkawasak. At si Mang Doro, siya pa ang nagtanggol sa akin. Hindi kayo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang tunay kong anak? Anong kinalaman ko sa anak niyo? Kayo ang pumatay sa kanya. Baliw na kayo. Ang tunay mong ina, ang kabit ng asawa ko, ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko.
Huwag niyong isisi sa amin ang lahat. Kasalanan niyo yon. Nagpadala kayo sa galit at selos. Dahil doon, napatay niyo ang lahat. Pinatay niyo sa barang. Walang iya kayo. Kahit ano pang nararamdaman yung galit, wala pa rin kayong karapatang pumatay. Hindi niyo hawak ang buhay ng mga tao. Mali ka. Ang totoo, nagselos ang nanay mo sa akin. Isinumpa niya ang anak ko. Ipinabarang niya. Kinuha niya ang buhay ng anak ko na nasa tiyan ko pa lang. At habang nililibing ko ang anak ko, ikaw naman ay isinisilang. Kaya niyo ako kinuha? Ginawa niyong anak niyo? Akala ko mapupunan mo ang puwang, pero hindi. Lagi mo lang pinapaalala sa akin ang pagkatalo ko. Kaya niyo kami sinaktan? Ginulo niyo ang buhay ko? Lahat ng yun dahil sa galit niyo sa nanay ko? At sa ama mo? Lahat kayo, pinarusahan ko. Isang malaking pagkakamali kayong lahat. Hindi mo na yung matatakpan, Aling Rosa. Tama na ang kasamaan mo. Hindi ako ang nanakit sa inyo. Ako ang biktima rito. Wala akong pakialam. Kung kailangan mamatay ka para makabawi ako, gagawin ko! Sumisigaw ang puso ko, pero ang katawan ko nanginginig. Hindi ko na rin alam kung galit ba o takot ang nararamdaman ko. Sa isang iglap, hinablot ni nanay si Kael at tinutukan ng patalim. Napatakbo ako, hinila ko si Kael palayo, pero pareho kaming itinulak at tumama kami sa dingding. Narinig kong humahakbang papalapit si nanay sa amin. Hindi mo siya matutulungan, Lisa! Wala nang saysay ang lahat ng ito! Hindi ko hahayaang patayin mo siya, Aling Rosa. Hindi ko siya pababayaan. Bilis, Lisa. Pakawalan mo ko sa pagkakagapos. Akong lalaban sa kanya. Kael, wag! Tumakas ka na! Umalis ka na dito! Pakiusap! Tinutokso mo pa ako, Kael, ha? Akala mo matatalo mo ako? Hindi mo kami kayang takutin. Wala nang takot sa puso ko. Kael, wag mo na siyang sugurin! Kung gusto mong mabuhay, magtago ka na lang! Hindi! Tumigil ka na! Puisit kang lalaki ka? Nagawa mo pang agawin ng kutsilyo? At nagawa mo pa akong saksakin sa leeg, ha? Pero daplis lang ito. Hindi ako papatalo. Kailangan ko kayong patayin! Sige, gawin nyo para magkaalaman! Hindi mo kami matatalo! Walang magagawa ang mga galit mong yun! Naglaban ulit sila at nag-agawan sa patalim. Naghanap naman ako ng pwedeng ipanghampas kay nanay. Nadampot ko ang upuan at mabilis ko siyang hinampas. Pero nakailag siya kagad at ang tinamaan ay si Kael. Nagawa pa niyang itulak si Kael kaya dumausdos sa sahig. Ako naman ang lumaban sa kanya at doon ko nalaman na talagang malakas siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas na yon. Kinilabutan na rin ako nang makitang kulay pula na ang mga matang galit na galit kung tumingin. Hindi mo matatalo ang kapangyarihan ko, Lisa! Magiging alipin ka rin ng galit ko! Walang magpapaalipin sa amin! Hindi mo ako kayang kontrolin! Makinig ka sa akin, Lisa. Ang galit ko sa iyo ay maghahatid sa iyong kamatayan. Hindi mo na ako kaya. Mapapahirapan mo ko, pero hindi ako magpapatalo sa iyo. Kahit anong gawin mo, wala kang laban sa akin. Hindi ako natatakot pa. Hindi mo na ako kayang gawing kasangkapan. Tumigil ka na, Lisa. Wala kang magagawa kundi tanggapin ang mga kamatayan niyo. Hindi! Ang mga pagkakamali mo, tatapusin ko. Ngayon din! Wala ka ng takas. Hindi ako tatanggap ng pagkatalo. Labanan mo ito. Hindi mo kami kayang paglaruan. Tignan mo. Minamaliit mo ako, ha? Ito ang wakas. Wala nang takot sa akin. Teka, ano ang amoy na yun? Ngayon mo lang ba napansin? Wala nang makakalabas sa bahay na ito. Hindi man natin matapos ang laban, pareho tayong mamamatay sa sunog. Alam kong darating kayo kaya sinimulan ko na kagad ang pagsindi sa bahay nang pumasok kayo rito. Dito na tayo lahat mamamatay. Wala kang karapatang mabuhay, Lisa. Isa kang paalala ng kasamaan ng ama mo. Hindi ko pinili ito. Ako ang biktima. Hindi mo ako mapapatahimik. Anak ka ng babaeng sumira sa buhay ko. Hindi ko siya nakilala, pero kinilala kita. Kayo ang naglagay ng pagkamuhi sa dibdib niyo. Tumigil ka!
Bigla siyang sumugod nang muling damputin ng patalim na nahulog sa sahig. Umiwas ako. Halos madulas sa basang sahig dahil sa mga nagkalat na dugo. Iniamba niya ang patalim pero gumulong ako palayo at nang mahawakan ko ang kamay niya, pinilipit ko ang kanyang braso. Dapat ikaw ang namatay, hindi ang anak ko! Pero hindi pa huli ang lahat. Magkikita-kita pa rin kayong tatlo. Ikumusta mo na lang ako sa mga magulang mong taksil! Kayo ang taksil. Ako nga ang pinalitan nyo eh. Ako ang ginamit nyong pamalit. Tapos ako ang pinahirapan nyo sa kasalanang hindi ko naman ginawa sa inyo. Pero maniningil na ako ngayon. Nagpantay ang mga tingin namin. Hinablot ko siya at marahas na isinuot sa kanya ang pulseras. Tsaka ko umusal ng orasyon. Bigla niyang hinampas ang braso ko pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Pinilit niyang alisin ang pulseras pero hindi niya magawa. Napaluhod siya at namilipit sa sakit. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi mo ako matatakot. Kaya kong lumaban. Magagawa ko yon. Nahihibang na kayo. Ako ang magwawagi. Talo na nga kayo eh. San pa kayo kumukuha ng lakas ng loob? Sa kampo ng dilim. Hinablot ko ang kahoy na upuan at ihahampas ko sana sa kanya pero natigilan ako nang marinig kong umusal siya ng orasyon. Maya-maya ay nagdatingan na naman ang mga alaga niyang insekto. Napaatras ako, nabitawan ko ang upuan. Muntik na akong mabuwal pero nasalo ko ni Kael. Pagkatapos ay tinakbo ni Kael ang patalim na nabitawan ni nanay. Napatulala na lang ako nang makita ang mga insektong tinawag niya ay siya na ngayon ang sinugod. Ano nangyayari? Bakit siyang sinusugod ng mga insekto? Dahil sa pagtuturo sa akin ni Mang Doro ng mga orasyon, naiintindihan ko na ang mga ito. Marahil sa kalituhan niya, hindi na niya napansin na baliktad ang pagbanggit niya sa orasyon, kaya siyang sinugod ng mga insekto. Ah, kaya pala. Ayos ka lang ba? Mukhang hindi na siya lalaban. Pumasok sa bibig niya ang mga alaga niya. Anong mangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Ayokong pumatay, pero ayokong mamatay sa kamay niya. Mahina ka pa rin, Lisa. Hindi mo ako kayang tapusin. Tama, hindi kasi ako mamamatay tao. Walang iya ka. Isa kang suwail na anak. Hindi ako suwail. Mali lang ang mga inuutos niyo sa akin. Tumawag kami ng pulis at pinahuli namin si nanay. Pinatay niya si Mang Doro at dapat lang siyang mabulok sa kulungan. Ilang buwan ang lumipas, nasa labas kami ni Kael ng bahay namin. Pinagmamasdan ko ang bahay na iniwan ng aking ama. Luma na nga ito. Kung gaano kaluma ang bahay, parang sinasabi nito kung gaano katindi ang lahat ng mga nangyari doon. Saksi ang bahay namin sa masasalimuot na pangyayari sa aming buhay. Mga nangyaring kahit ibaon ko sa limot ay hindi pa rin maaalis sa isipan ko. Parang peklat mula sa naghilom na malalim na sugat. Tapos na. Lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, tapos na. Kapag iniisip ko mga nangyayari, akala ko mamamatay na tayo nun. Pasensya na kung napakahina ko ha. Huwag mong isiping ganon, Kael. Matapang ka. Ang tapang ay hindi nasusukat sa kung gaano kahusay sa pakikipambuno. Matapang ka kasi hindi mo ko iniwanan. Salamat sa pagsama sa akin sa bawat oras. Siyempre, mahal kita eh. Mahal na mahal din kita. Hindi naging madali ang lahat ng paghilom. Ang daming sugat, hindi lang sa katawan kundi pati sa kalooban. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap pero sigurado ako sa isang bagay. Natuto na akong tumayo para sa sarili ko. Natuto akong lumaban hindi lang para mabuhay kundi para magmahal, para magpatawad at para magsimulang muli. Tinalaw namin si Mang Doro sa puntod niya. Hindi ko po talaga kilala si Mang Doro, Miss Winnie. Pero dahil malaki ang naging ambag niya kung bakit naging buhay pa ako, hinanap namin ni Kael ang pamilya niya noong burol niya. Hindi ko po kasi alam kung nasan ang pamilya niya dahil malihim siya. Kaya kami ni Kael ang nag-asikaso sa lahat hanggang sa libing niya. Nang matagpuan namin ang anak ni Mang Doro, itinaboy lang kami. Nalaman naming galit pala sa kanya ang pamilya niya. Iniwan siya kasi nalaman nilang mambabarang si Mang Doro. Nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. Hindi alam ng kanyang pamilya kung gaano kabuti ang puso ng lalaking kanilang itinakwil.
Pero alam kong sa kabilang buhay, masaya na si Mang Doro kasi nakagawa siya ng tama at kabutihan para sa iba. Sa pinagdaanan ko, hindi ko na kailangan maging anak ng isang masamang ina. Malaya na ako ngayon at wala nang puot sa aking puso. Salamat po sa pakikinig at pagbabasa ng kwento ng aking buhay, Miss Winnie. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, ayun ay minsan hindi natin kontrolado kung saan tayo nanggaling pero hawak natin kung paano natin tatapusin ang ating sariling kwento. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.